Magandang umaga rin sa iyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, itong mga nakalipas sa araw po mula po sa pagiging isang low pressure area ay binantayan din po natin ang pagiging isang tropical cyclone o isang ganap na bagyo ng weather disturbance na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, ayon po sa pinakahuling datos natin o ulat tungkol po dito sa bagyong ito po ay nakapag-landfall na o yan po ay tumama na sa kalupaan po yan ng southern part ng China. Kahapon po yan bandang 5 p.m. So ibig sabihin po nito ay talaga pong yan po ay palayo na ng palayo dito po sa ating PAR at hindi na po natin inaasahan na magkakaroon pa po yan ng direktang epekto dito sa ating bansa. Samantala, alam niyo po ba kung ano nga ba naging dahilan bakit po hindi nito tinumbok itong direksyon papasok sa ating area of responsibility? Ayon po kay Mr. Duran, yan po ay dahil sa presence naman ng ridge and high pressure area sa bahaging ito. So ang tendency po na itutulak po ng ridge and high pressure area yung bagyo para po hindi po ito makapasok dito sa loob ng ating PAR. At ang nangyari din po, maganda rin po yung nangyari dito sa bagyong yan dahil nga po sa halip na talaga pong direktang tumama sa atin itong southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito po ay na-divert o nailihis nito pong bagyong nasa labas ng ating PAR dahil kung nasan po yung bagyo ay dun po sumama ito nga southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya sa ngayon po ay medyo mahina po ang pag-iral ng hanging habagat dito sa ating bansa. At ayon nga po sa forecast inilabas po ng Pag-asa ngayong umaga, dalawang weather systems pa rin po ang makakaapekto naman sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kabilang pa rin po dyan itong hanging habagat o southwest monsoon na kumpara po nitong mga nakalipas sa araw na buong Luzon ay apektado nito. Ngayon po ay northern Luzon na lamang ang makakaranas ng epekto nito. At para na po dito sa Mindanao area, kayo po ay apektado naman ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. At para po sa mga susunod na oras dahil nga po sa southwest monsoon o yung mas kilala nga po natin sa hanging habagat, inaasahan po natin ang mga occasional rains o yung mga minsan-minsan mga pag-ulan. Dito po yan, partikular na po sa may Batanes, Calayan, and Babuyan Group of Islands. At para na po dito sa buong Mindanao area, makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan at may kasama pa rin po yung may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya po doble ingat po para sa ating mga kababayan na residente po ng Mindanao area dahil nga po inaasahan natin na talaga pong magdudulot ng maulang panahon ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At dito naman sa atin sa Metro Manila, ganoon din po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ang pagkakaroon ng partly cloudy o bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at nandyan pa rin po ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya po payo po namin sa lahat po ng ating mga kababayan, kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan, siguraduhin po natin na meron po kayong baong panangga sa ulan katulad po ng payong o kaya naman ay kapote, lalong-lalo na para po sa mga estudyante para maiwasan natin ang pagkakasakit ng mga bata. At dahil nga po kaugnay pa rin po nitong southwest monsoon o yung hanging habagat ay binabantayan rin po natin ang lagay ng ating mga karagatan at nagtaas nga pong muli ng gale warning ang Pag-asa. Alamin po natin ang nilalaman yan, magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Bukod po sa madalas sa pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ay meron din pong epekto sa ating mga karagatan. Ito po nga hanging habagat o yung southwest monsoon. At dahil nga po dyan, alamin na po natin ang nilalaman ng gale warning na ilabas po ng Pag-asa. Ayon po dito, nakataas po ang ating gale warning dyan po yan sa northern seaboards ng northern Luzon at inaasahan nga po natin ang pagkakaroon ng occasional rains. At inaasahan rin po natin sa mga baybaying ito ang pagkakaroon ng rough to very rough sea condition. Inaasahan po natin na ang taas po ng alon ay maaring umabot ng 3.4 to 4.5 meters. At ang lakas po ng hangin ay aabot naman ng 52 to 63 kilometers per hour o yan po ay katumbas naman ng 28 to 34 knots. At kabilang po dito ang mga baybayin po dyan
dyan sa may Batanes, Calayan, ganoon din po sa may Babuyan, northern coast ng Cagayan at ganoon din po sa may northern coast ng Ilocos Norte. At para po sa mga nabanggit na baybayin, ibig sabihin po ng gale warning, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Kaya po mapanganib po ito para sa mga maliliit na sakyang pandagat. At payo po namin o paalala para po sa ating mga kababayang mangingisda, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga area sa ito dahil nga po delikado para sa inyo ang pagtaas ng alon at ganoon din po ang malakas na hangin. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather guide na si Earl Figuracion. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa inyo, Vivian.